Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Just Dare to Ask. Interview ng SMNI News Online sa isang batikang abogado, si Attorney Manny Luna. 29 years na siyang election lawyer at litigant lawyer. Sabi niya, ngayon lang daw nangyari na may plunder case na maisampa related sa campaign contributions sa election. Wala pa daw kasong ganito na dinesisyonan ng Korte Suprema. First time in history ito. Okay, pakinggan natin, Attorney Manny Luna. No, sa paghahain po ng kaso, mga corruption na charges. Ano po masasabi niyo po dito sa posibleng kasong kakaharapin ni Senador Rodante Marcoleta? Alam mo, sa 29 years kong bilang election counsel and appellate litigant, ngayon ko lang narinig na merong ganyang klaseng kaso. I have reviewed jurisprudence on that. Not a single case was ever decided by the Supreme Court wherein ang election campaign contributions ay kinonsider na covered ng plunder law, which is Republic Act number 7080. If you read section 1B ng Republic Act 7080 or ang plunder law, hindi po covered. Wala ni isang elemento na o sitwasyon na pwedeng gamitin para saklawin or i-cover itong election campaign contributions. So napakalaking kalukuhan ito, and no less than the Ombudsman Office of the Ombudsman has admitted na first time ito. The more they should not file this because it is of doubtful validity or legality. Kwan yan, tsamba-tsamba yan or guesswork which will violate the right of due process of Senator Rodante Marcoleta besides constituting selective persecution or justice. Okay. So, salamat, Attorney Manny Luna. So, kung parang testing the waters ang ginawa ng ombudsman, baka sakali lang. Baka sakaling lumusot. So ako, may tiwala pa rin ako sa Sandigan Bayan na independent. Hindi sila nai-impluwensyahan. So dalawa lang mangyari yan. Posibleng ibasura. Kung ganyan na first time ito na mayroong ganyang kaso na ang campaign contribution sa election ay sinampan ng kasong plunder. So magdasal po tayo para sa kapakanan ni Senator Marcoleta na sana maibasura. Malaking kahihiyan ito ng ombudsman kung ibasura ito ng Sandigan Bayan. Sana nga ganun ang mangyari. But let's prepare for the worst. Baka mag-issue pa rin ng ombudsman ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest. Nako, napaka sakit. Kasi makukulong na si Senator Marcoleta. Pag mangyari yan, kita natin na magkaroon sila ng temporary victory kasi ang plano, nakikita is gusto nilang bawasan ang mga senador na hindi nila kontrolado, hindi nila kakampi. Dalawa nang naalis, Bato and Jinggoy. So lumalabas ito, tatlo na. Marcoleta, makulong, and then masuspend. So ang senators is na lang 21.
Kung 21 senators na lang, ang basihan nila ng 2/3 maging 14. Eh. Oh, 14 senators na ang palabasin nila na conviction votes. O, ipagpalagay natin. Pagbigyan natin sila. Masuspend, mapakulong nila si Senator Marcoleta, 14. Oh, saan sila kukuha ng 14? 13 lang sila. Silang 13, yung Gatchalian Black, nakikita ko, si Senator Zubiri. Alanganin. I hope I am correct. Hindi siya boboto ng conviction. Either acquittal or abstention ang kanya. Bakit? Dahil ang Bukidnon is a Duterte country. Mismo si Senator Zubiri ang nagsabi, galing sa kanyang bibig, 99% Duterte country ang Bukidnon. And I agree kasi may lupa ako, may bahay ako, may mga farm ako sa Bukidnon. Marami akong nakakausap. Talagang ang daming maka-Duterte sa Bukidnon. So there's no way na boboto ng conviction si Senator Zubiri dahil kakandidato siyang governor ng Bukidnon. Kaya 12 lang sila. Oh. So kahit mapakulong pa nila si Senator Marcoleta, mapasuspend, hindi pa rin nila makonvict si BP Sara. Yan po ang nakikita ko. Kaya itong impeachment trial ni BP Sara is a win-win para kay BP Sara. Kahit matulog na lang siya dyan, wala na siyang gagawin. Kaya, excited na ba kayo? Sa Lunes, July 6, simulan na po ang trial of the century. BP Sara versus Team Luistro. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon yan ako sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna yung itsura sa iyang atop, ng mga dagko na og buslot. Pangbutangan ng ganito susudlo. So mo na ni ang among gihatag nga yero nga iatop karon. O karon managed sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang balay. Napulihan na gid tong mga boss. Sa Ginoo nga napulihan ang gid akong atop nga 20 na katuig nga atop kay sa naghatag sa sin. So 20 na ka tuig tong 20 imong na atop. katuig akong atop nga karon pag ilan ilis di kay naay naghatag sa amo ang kuan hero. Wala pa sa nagtabang sa amo nga dili pag yun mi magkaatop kay ang among kintaan kulang pa sa among pagkaon. So salamat kay ante. Salamat kaayo gyud.